Hello everyone! This is Teacher Velms. Once again, welcome to my channel. In today's video, I would like to share with you my beauty regimen. So ito yung ginagamit ko para sa aking face dahil meron akong skin problems like melasma and skin tags. So, ito yung aking ginagamit. Okay, ang pangalan niya is Rejuvenating Buffet. So, yun lang ang kanyang pangalan. Rejuvenating Buffet. Ayan. And, ang laman nito ay sabon, toner, rejuvenating cream, at saka sunblock. So, 4 lang. Wala siyang, wala siyang serum. Okay. Para sa akin, it is very effective. Nakagamit na ako ng ibang rejuvenating set. Mga 4 na yung nagamit ko. 4 na klase. Pero, ito yung, dito ako hiyang kasi dito ko na-attain yung aking hinahangad na resulta. By the way, hindi ito sponsored gusto ko lang ibahagi sa aking mga viewers at sa mga mommies na katulad ko ay nagkaroon din ng problema sa kanilang face, like melasma and skin tags. Every now and then, yung application ay una, hugasan yung mukha sa sabon. Pangalawa, okay, pagkatapos i-dry yung face mo, okay, mag-apply ka ng toner. Then, tip lang, kasi marami kasi na hindi ito sinusunod eh. Kung mag-apply ka ng toner, dapat yung stroke mo once lang talaga. Mainit yung tubig. So, dapat. Alam nyo, ako pag nagsasabon ako twice, hindi ko yung pinababad kasi mahapdi. So, pag na-feel ko na medyo mahapdi na, binagalawan ko na siya. Kasi ayaw ko na yung tapang ng sabon ay, diba, pupunta dun sa pinakailalim ng ating balat. Pero minsan, pag medyo makapal yung mo talaga, pag first time mong gagamit nito, medyo hindi ka agad hapti yung mukha mo kasi hindi pa naman nalagyan ng rejuvenating cream. So, okay lang na ibabad mo siya. Pero kapag nakagamit ka na ng rejuvenating cream, medyo mahapdi na ang sabon. Huwag niyong ibabad yung sabon sa inyong mukha para hindi masira ang ating balat. Bago natin lalagyan ng toner, kailangan muna natin itap ng towel para matanggal yung mga water residue dyan sa mukha natin. Ayan. So, tap-tap lang huwag masyadong i-rub para hindi masira yung ating skin. So again, aside from melasma, meron din akong problema sa aking siko. Ito. Kasi nangingitim siya. At ito din. Okay. So, ang ginagawa ko ngayon, nilalagyan ko siya nito at saka ng rejuvenating cream para mag-lessen. Pero alam nyo, napansin ko, hindi talaga siya nawawala. Like, minsan, naglalighten siya. Minsan din, mas lalo siyang umiitim. So, kapag nirab mo siya, mas lalo siyang umiitim. Pero kapag light lang yung pagka-touch mo sa kanya, maglalighten siya. Naghahanap pa ako until now ng nakakatanggal nito safely. Marami namang mga products na nakikita ko sa internet na nakakatanggal nito, pero I am not convinced with, the process. Kasi isang lagayan lang, tapos natatanggal na. Parang, siya, totoo siya, pero ayoko lang gamitin kasi parang yung side effects niya, iniiwasan ko. Matindi siguro ang side effects niya. Imagine, natatanggal siya kagad. Sa paggamit nito, syempre, lalagay tayo ng small amount lang ng toner. Ayan. So first use nito, hindi mahapde. So magpi-peel off pa rin tayo dito, pero hindi masyadong halata. Tapos kasama na rin yung leg. Ayan.
Yan. Tapos, eto, sinasali ko na rin siya. Kasi di ba, oh, maitim. Ang technique dapat hindi siya paulit-ulit. Isang ano lang. Ganyan. Isang stroke lang dapat. Then, after the toner, maglalagay na tayo ng rejuvenating cream. So, yung cream ay ano siya. Ito. Ito yung laman niya. So, sa pag-a-apply, ang ginagawa ko, lalagyan ko siya ng konti dyan. Konti lang yung nilalagay ko. Ayan. Tapos meron ako dito, dito banda. Yan. At saka dyan sa aking, Tapos saka ko na-spread. Masyadong konti. Okay. Ayan. So, very light lang yung aking application para hindi mamumula yung aking face at saka hindi siya hahapdi. And after the face, nilalagyan ko din yung aking, yung aking leg. So, here, I apply also here. Konti lang. Okay, nilalagyan ko siya kasi meron din ako mga fine lines dito. Yan. Kailangan talaga yung stroke niya ay pataas. Kasi, di ba yun yung concept? Dapat pag nag-apply tayo, dapat pataas yung stroke. Hindi pa kaliwa, pa kanan, o pababa. Para yung skin mo, okay, mababanat siya, paitaas. Para hindi siya magsasag. Okay, speaking of sagging, meron din akong ginagawang mga exercises ngayon, tips, and techniques para yung breast sagging, especially sa mga mommies na katulad ko ay, okay, at least magkaroon tayo ulit ng self-confidence, no? And para na din maiwasan yung breast cancer. So, abangan nyo ang video yan kasi as of now, ginagawa ko pa siya. Later ko na isa-share kapag meron ng improvement, kumbaga. Kapag na-attain ko na yung aking goals, saka ko i-share sa inyo. As of now, sinishare ko sa inyo itong video to kasi I know na this is very effective at effective siya sa akin, pwede ding effective sa inyo. Especially sa mga momshi dyan na katulad ko, 40 plus na. Kailangan natin din na alagaan ang ating sarili, hindi para mag-brag or hindi para sa iba, kundi para sa sarili natin. Okay? Para yung confidence natin ay manatili. Yung totoo talaga, nakakabawas talaga ng self-confidence, yung mga skin problems natin. Lalong-lalo na kapag tayo ay nag-work, lumalabas araw-araw para magtrabaho. So, minsan, naging sagabal para yung effectivity ng ating work ay, syempre, mabawasan dahil sa ating mga problema sa skin na, kunyari, haharap ka sa tao, tapos, medyo nahihiya ka kasi yung face mo ay hindi presentable, diba? Hindi ka comfortable. So, yun. Kailangan nating alagaan ang ating mga sarili, mamshi. Kailangan nating maglaan ng budget para dyan. Kasi most of the time, napabayaan natin yung ating sarili dahil inuuna natin yung needs ng ating mga anak. Hindi naman masama yun. Pero, kailangan din nating alagaan ang ating mga sarili para na rin sa kanila. Alam niyo ba na proud din sila kapag maraming nag-appreciate sa kanilang mommy? Naalala ko yung anak ko, sabi nila na yung comment daw ng kanilang mga classmates ay amazed daw yung kanilang mga classmates kasi yung mama daw nila ay maganda. Speaking of melasma, hindi naman ito serious condition pero nakaka-affect siya sa ating self-confidence. Right? Mga mommies, maraming salamat sa inyong panonood. So, as of now, ipagpapatuloy ko ang paggamit nito hanggang sa matanggal na talaga yung lahat ng melasma ko. So, maganda yung resulta sa akin. I hope na sa inyo din. Lalong-lalo na sa mga 40 above dyan na nangangailangan na talaga ng tulong para matanggal yung melasma. So, subukan niyo ito. Ino-order ko siya sa Hingwog City
kasi wala siya dito sa amin sa Camiguin. Hindi siya mabibili sa mga displays in the market and in some other cosmetic departments. So, nag-order ako talaga nito sa Hingoog City pa. Okay, so kung gusto nyo subukan, pwede nyo akong i-PM. Ang kanyang resulta, para sa akin na maganda siya dahil hindi siya namumula yung aking skin at saka yung kanyang peeling off. Syempre, rejuvenating set ito, so nagpipeel off pa rin yung ating skin. Pero hindi siya halata talaga. Hindi siya visible. Lalong-lalo na kapag hindi ka nag-a-apply ng powder. So, ako, hindi ako nag-a-apply ng powder sa aking face. Yung ginagamit ko lang, itong kanyang sunblock, sapat na sa akin to. Hindi naman ako nagni-makeup kasi. Ever since, hindi ako nagni-makeup. Lipstick lang or lip tint. So, okay siya na hindi mahalata yung peel off ng yung balat sa mukha kapag wala kang powder na nilalagay. Then, aside from that, hindi siya mahapde talaga. So, lalong-lalo na kapag mild lang yung paglagay mo, hindi siya mahapde, napakagaan sa pakiramdam. Kaya nakagamit din ako ng ng other rejuvenating set maliban dito, pero hindi ako kampante kasi napakabigat sa pakiramdam. Yung parang paglalagay mo pa lang ng cream, parang ang bigat-bigat na lang yung mukha. At saka yung serum na in-apply ko, parang hindi ako comfortable. So, uneasy ako, kaya tinigilan ko siya. And aside from melasma, meron din akong problem sa, dito sa aking leeg. Meron akong maraming lines dito. At saka yung skin tags. At unti-unti na siyang nawawala dahil dito. Nagpapasalamat ako kasi unti-unti ko nang na-achieve yung aking melasma-free na mukha. So, yun lang. Maraming salamat.